Kasi para sa akin, mahalaga pa rin ang edukasyon. Mahalaga pa rin sa akin yung face-to-face na pag-aaral. Good morning mga katoto. Andito tayo ngayon sa LPU Manggahan para ihatid ko yung aking anak sa kanyang school. So today is April 30 at it's 5:45 in the morning. Alright, so andito tayo ngayon muli sa Governor's Drive at wow, napakaganda ng sikat ng araw. Mainit ngayon. So dito sa Cavite, init ay nasa 47 o minsan lalagpak pa sa 47. So napakainit talaga. Kaya ingat tayo sa ganitong panahon dahil nga sa sobrang init, pag ma-dehydrate tayo, ayun, problema yun. So for us to stay hydrated, palaging nainom ng tubig, at pag tayo bumabiyahe, kailangan meron tayong baon na tubig. Alright, so tuloy ang ating biyahe pabalik sa Rosario. At ngayon, tutunguhin na natin ang intersection ng Manggahan. And then turn right tayo doon. Dadaan tayo sa Governor Ferrer's Drive. Sa ganitong oras, marami ng sasakyan. But I think, since walang pasok ngayon sa mga public school, so kaya ganito kaluwag ang ating dinadaanan. So, grabe no? Sa sobrang init, ay talagang kinansila ang mga pasok ng mga elementaries, especially sa mga public school. Dahil nga, kawawa naman yung mga bata. Walang pasok, pero ang tanong, paano yung pagtuturo? Paano yung kanilang lessons? Diba? Pag maulan naman, lakas ang ulan, walang pasok, ewan ko ba kung saan tayo lulugar. So anyway, I think we need to enhance or we need to improve yung ganito mga sitwasyon. Ano bang gagawin? Kasi para sa akin, mahalaga pa rin sa akin yung face-to-face na pag-aaral. Dati naman kami, maglalakad nga kami dati papunta sa school. Sobrang init, maglalakad. Pero ngayon, mga bata hinahatid. Kaso lang, siguro problema sa mga schools natin ay sobrang sikip. At the same time, walang enough na ventilation dahil nga electric fan marahil ang ginagamit. So I think we need to improve talaga yung ating mga classrooms. Much better, if possible, ang mga classrooms ay dapat naka-aircon para kahit pa paano, kahit man maraming estudyante sa loob ng isang room, at least hindi masyadong mainit dahil nga aircon ito Ito, habang tayo ay bumabiyahe, ako po ay magbibigay sa inyo ng mga lessons on how to succeed in life. Napakahalaga sa buhay natin na ngayon pa lang, habang tayo ay nag-aaral, meron tatlong bagay na dapat natin i-consider. So talagang yun ang proseso ng buhay ng tao kailangan mo talaga mag-aral. Step by step yan Yan po yung cycle ng tao Isisilang ka, lalaki ka, alagaan ka ng mga magulang mo, time will come, papasok ka sa school, at from maybe nursery, kindergarten, or let's say elementary level, up to high school level, then up to college, if ever, kung merong pang college. Now, naranasan ko sa buhay ko bilang isang mangaral ay napakahirap talaga. But it doesn't mean na nung time na yon, hindi ko ginawang dahilan yung kahirapan na meron kami sa pamilya ko para hindi ko ma-achieve yung aking mga pangarap sa buhay. I'm proud to say na ang tatay ko ay isang basurero, or let's say, not actually basurero, kundi
driver siya ng isang truck na basurahan. Ang trabaho niya ay taga-pick up ng mga basura sa syudad ng Dumaguete. And my mom is purely housewife, walang trabaho. So imagine kung 8 kami mga kapatid, at yun lang po ang hanap buhay na aking mga magulang. So isipin mo, it's not enough, kulang talaga. So buti na lang may mga kapatid ako na pupursige sa buhay nila, tumutulong sa pangailangan ng aming pamilya. So when I was in elementary, talagang sabi ko, paano ko ma-achieve ang aking mga pangarap kapag ganito ang sitwasyon ng buhay. But I just like to share to you tatong bagay na ginagawa ko, kung ano yung narating ko ngayon, because these are my guiding principles in life. Number 1, direction. Kailangan meron kang pangarap sa buhay, meron kang direction sa buhay, meron kang gustong marating sa buhay. Kumbaga, meron kang dream, meron kang vision, meron kang pangarap that someday ito yung mangyayari sa'yo. So, it start from dream, it start from desire. So, dapat directed ka doon sa bagay na gusto mong gawin sa buhay o gusto mong mangyari sa buhay. So, the first thing to do or the first thing that you must have is direction. Dapat meron ka ng mga pangarap sa buhay kung anong gusto mong mangyari, ano yung gusto mong kurso, ano yung gusto mong tahaking na daan. Tandaan mo, without direction, maliligaw ka. Parang bumabiyahe lang tayo sa isang lugar kung hindi mo alam ang direksyon, maliligaw ka. Nagsayang ka lang ng panahon, nagsayang ka lang ng oras. If you fail to make a plan, then you plan to fail. Mahalaga talaga na mayroong direction sa buhay. Pangalawang bagay na dapat natin gawin, discipline. Kapag walang disiplina sa mga bagay-bagay, well, sayang. For example, you don't have discipline in using your time, sayang ang oras. Because pag nagamit mo ang isang oras, hindi na pwedeng ibalik. Now, kung ikaw man ay nawalan ng pera, pwede mo ibalik ang pera na nawala sa'yo. But ang oras kapag nawala sa'yo, hindi mo na pwedeng ibalik. Kaya dapat mayroon tayong disiplina sa paggamit ng oras. Or let's say, discipline in whatever things that you are doing. Disiplina sa resources na mayroon ka, yung treasure mo, yung pera mo. Dapat marunong ka rin gumastos, marunong kang gumamit nito. We must be a good steward sa lahat ng resources na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. At yun po yung time, your talent, your treasure. So dapat sa buhay natin, mahalaga ang self-discipline. Don't wait to be disciplined, but have self-discipline. Minsan tayo, naghintay pa tayong turuan, naghintay pa tayong idisiplina. But for me, what is the right thing to do as a human being? The right thing to do as a human being, do what is right. Have self-discipline. At pangatlong bagay na dapat meron tayo for us to succeed in life, for us to reach our goal in life, determination. Itong bagay na ito, mahalaga din ito Determination talks about perseverance. Kumbaga, whatever circumstances na pwede mong makasalubong o maharap sa buhay, huwag kang tumigil na tutunguhin ang mga pangarap mo sa buhay. Because the person who quits in running towards his goal, definitely talo. Wala mangyayari. Ika nga, a winner never quits. A quitter never wins. Natural sa buhay na makaranas tayo ng mga problema. Natural sa buhay na makaranas tayo ng mga pagsubok o let's say failures, because failure is not the opposite of success. Failure is part of success. Nadapa ka man ng 7 beses pero bumangon ka ng 8 beses, it could be success doon sa pang-8 mong bangon, di ba? Kaya tuloy-tuloy lang, huwag sumuko sa laban ng buhay. So yun po yung mga guiding principles ko na meron ko sa buhay ko. Number 1, direction. Pangalawa, discipline. Discipline in all God's resources. Number 3, determination. So this is just a short vlog para hindi sayang yung panahon.
para hindi sayang yung oras habang tayo ay bumabiyahe pabalik sa trabaho o pabalik sa Rosario para sa ating trabaho. Kwentuhan lang, di ba? You know, when I make a vlog, I see to it that merong mga lesson learned talaga. I'm not doing this just for the sake of money, for monetization, but I'm building memories so that when I grow old, meron akong pwedeng balikan, meron akong pwedeng panoorin, di ba? Pag tumanda ako, by God's grace, nakaupo ko sa sala at manonood ako sa mga vlogs ko at titinan ko yung mga ginagawa ko noong panahon na kung saan mayroon pa ako lakas. You know, time will come that we don't have enough strength to do the things that we're doing right now. Time will come na tayo ay tatanda, manghihina, at napakaganda that when we grow old, we could look back on the things that we have done. Kung bakit nagawa natin ang mga bagay na katulad nito, because of the grace of God. Kung ikaw ay bago sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para update ka palagi sa lahat ng mga video na ating i-upload. So, andito na tayo ngayon sa daan patungang Dream Homes and I have to end this vlog. Napakainit talaga. 6:15 in the morning at napaka-terik na ang sikat ng araw. Isa lang ang ibig sabihin nito, napakainit sa araw na ito. Anyway, stay hydrated. And once again, this is JB Moto saying to all of you, life is too short, therefore enjoy life. Ride ko to, ride mo to, enjoy every day. God bless. Stay hydrated.